12 tayo agad. Oh. Ano? 12. Ayaw mag-sound pa. Okay. Kita. Okay, magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy ng ating pag-aaral, yung Bible History. Lesson 14 na po tayo. Kaya patuloy po tayo. Ang kwento natin kasi dito yung sa Israel, City of David, yung Jerusalem. Ayun, ano. Pero ang pinaka pagpintuhan natin ngayon, yung mga hari. Kaya tunghayan na po natin ang ating leksyon. Ito po ang Israel sa panahon ng mga hari. Maganda kasi ito ay yung lupang pinangako sa kanila. Mayaman ito sa mga kung anong ipananim mo. Ang ang kanilang produkto dito yung mga oranges o yung kahil na tinatawag. Kasi maganda ang lokasyon ng lugar nito. At ito ang lupang ipinangako sa kanila mula sa kay Abraham. Kaya tunghayan natin, ang unang hari dyan si Haring Saulo, the first king of Israel. Sumunod si Haring David, pangalawang hari, at siya ay pinalitan ng kanyang anak na si Solomon, king of Israel. Ito ang pangatlong hari. Kaya ito kuna natin ang mga kwento nila na ito. At ngayon, ibalik muna natin yung kwento mula kay David at dadako tayo sa kanyang anak na si Haring Solomon kasi ito yung pumalit sa kanya bilang hari ng Israel. Ikatlong hari siya. Lesson 14, Solomon's reign. Yung pamamahala ni Haring Solomon o sa kanyang pagkahari. Ang umpisa dyan, yung paghahari ni Solomon ay nagsimula sa maraming mga nangyayari. Yung si Adonijah, yung kapatid niya ito. Itong gusto na kukunin yung kanyang trono. Dahil siyempre, inihabilin na ni Haring David sa Solomon, si Adonijah, gusto niya ang kunin ang pagkahari o yung trono sa kay Solomon na ibinigyan na ng kautusan na si Solomon siya ang halili sa kanya o maging hari ng Israel. Kaya itong mga magkapatid nito, si Adonijah nito, may mga silos-silos minsan. Kaya hindi mawala yan sa mga kapatid. May mga silusan, lalo na kung yung ama may paborito na isa o may mahal sa na isa, kaya lalabas yung mga pag-inggitan. Kaya ito ang nangyari, parang nag-rebuild dito si Adonijah. Kaya si Solomon, nakuha na yung corona ng kanyang ama. Dahil siya ang ang sumunod sa kanya kay Haring David. Kaya yan si Haring Solomon at ito naman si Adonijah. Magkapatid din sila. Talagang matapang pagtingnan mo. Para mapalakas yung kanyang posisyon bilang hari ng Israel at saka sa maraming mga royal blood din na iba, ang ginawa ni Solomon, inasawa na yung anak na babae ni Haring Parao para lalo siyang lumakas. Kaya inasawa niya yan. Talagang at marami siyang mga babae o na asawa ng mga babae. Di ba? Na lagay dyan, pag-aralan natin yan mamaya.
kung ilan ang asawa, ilan yung mistress na o yung kanyang kabit. Kaya ito si Haring Solomon, maraming asawa ito tsaka mga kabit. Gusto niya ang katahimikan. Kaya sa loob ng 40 taon, yung Israel, bihira lamang makahanap ng away o labanan. Dahil gusto ni Haring Solomon ang katahimikan. Hindi sila simula ng laban o awayan. Kaya ang Israel, minsan lamang sila makipaglaban sa loob ng 40 taon. Yan si Parao, yung daughter ng Parao, inasawa niya. Sa pagkaalam natin, si Haring Parao, pinakamayaman yun sa Ehipto. Diba? Alam naman natin. Kung napanood nyo yung nakaraang Biyernes, yung The Ten Commandments, yung makikita doon na yung mga Israel kung paano inalipin ni Haring Parao. Kaya ang ginawa ni Solomon para mapalakas yung kanyang posisyon, inasawa niya ngayon ito ang anak ni Haring Parao. Kaya bali binan niya si Haring Parao. Malakas talaga siya. Kaya yung pag-corona sa kanya, sa kay Haring Solomon, ang pinili niya ito ay yung karunungan, yung kaalaman. Yung binigay na karunungan ng Diyos sa kanya ay naalam ito ng buong sanlibutan. At ito ang nagbigay sa kanya ng pagrespeto. Dahil nakilalang kilala ang kanyang karunungan sa buong nasyon o sa ibang nasyon. Maliban sa Israel, kilalang kilala siya sa mga Greece, kung ano, basta ibang nasyon. Naging tanyag ang kanyang pangalan dahil doon sa karunungan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Ito si Rameses II, ito ang gumawa pala ng kasama ni Solomon. Mga great builder ito sila. Ito silang si Rameses II, gumawa ito ng Pyramid of Egypt. Mga great builder. Kasi si Solomon, di ba, ginawa niya yung templo ng Diyos. Kaya tinulungan siya ni Rameses II. Pinatayo nila ang dalawang bahay. Isa sa noon at isa sa kay Haring Solomon. Yan. Dahil sa kanyang katalinuhan, dahil di ba na naginip siya, pinapili siya ng Diyos kung ano ang kanyang gusto. Pero ang pinili ni Haring Solomon, ang karunungan. O makikita nyo rito, ito isa sa mga karunungan na ay binigay sa kanya ng Panginoon. Sa kwento dyan, may dalawang babae, di ba? Tapos nag-agawan sila sa anak na ito. Sabi ng isang babae, sa akin yan. Sabi naman ng isa, sa akin yan. Dahil sa katalinuhan ni Haring Solomon, ang ginawa niya, kinuha ang bata. Sige ko, para walang maraming gulo, papatayin ang bata. Yun ang desisyon ni Haring Solomon para matapos yung problema. Yung isang babae, sige, maganda pa nga mamatay na yan. Hindi naman mapakinabangan. Yung isang babae, sabi niya, mahal na hari, kung maaari, huwag na natin patayin ang bata. Sige, ibigay mo na lang sa kanya. Iyon ang kanyang katalinuhan. Kaya, ibinigay ni Haring Solomon yung bata doon sa ayaw na ipapatay. Pero itong gustong patayin, talagang alam ni Haring Solomon na hindi siya ang ina. Siyempre, dyan ang katalinuhan kung bakit naging tanyag siya sa ibang nasyon. Dahil dito sa paghusga niya na talagang binigay ng Panginoon ang katalinuhan. Akalain mo, sabi niya, sige, patayin na yan. Para wala makinabang. O yung isa sabi niya, huwag. Ibigay mo na lang sa kanya para mabuhay ang bata. Kaya alam ni Haring Solomon, nang may-ari, itong ayaw ipapatay ang bata.
Tama lang yung kanyang katalinuhan. Kung ikumpara sa kay David, ito si Haring Solomon ay parang yung iba yung kanyang sitwasyon ikumpara doon sa kanyang ama. Hmm. Kaya nang mamatay siya, ay yung simple lamang ang naging tanyag sa kanya ang sinasabi na siya ay natutulog sa kanyang ama at siya ay inilibing dito sa 1 Hari 11:43. Samantalang si David ay siya ang tao ng Diyos para sa kanyang puso. David was a man after God's own heart. Sa First King, babasa din natin dyan. Pero si Haring Solomon, walang sinabi sa kanya. Kundi nang mamatay siya, natulog lang siya doon sa tabi ng kanyang pinaglibingan ng kanyang ama. Kaya hindi siya masyadong tanyag tulad sa kay Haring David na malapit sa puso ng Diyos ang tao na ito. Pero palibasa si Solomon sa kanyang kabataan ay pinakita niya ang kanyang pagmamahal o pagkatakot sa Panginoon at ang pagbibigay puri sa kay Jehovah. Kaya yan si Haring Solomon, medyo bata pa siya. Kaya ang pag-aralan natin ngayon, yung sa una hari, kabanata 2, talata 12, hanggang kabanata 11, talata 43. Ito ang pagbulay-bulayan natin. Ang makuha natin ditong leksyon, makita natin kung paano nagtanyag ang pamumuno ni Solomon sa Israel at ang kanyang pambihirang talagang pinakita niya na kung anong klaseng tao siya. Pero may mga panahon na kung saan siya ay bumagsak. At nakita nila ang ekonomiya ng Israel medyo humina, ang kanilang pananampalataya at ang kanilang sa pamahalaan o political issue na ito medyo bumaba, hindi nagtagumpay. Kaya makita natin dito ang lesson preview dito, makita natin kung ano ang ginawa ni Haring Solomon sa mga nangyayari na ito na parang bumagsak ang ekonomiya, ang kanilang spiritual na paniniwala. Kaya anong ginawa ni Solomon? Ito ang pag-aralan natin. Yung templo, ginawa niya at ang pananampalataya doon nila ginaganap. Kaya ang pag-aralan natin ngayon dyan, Una Hari, chapter 2, verse 12, hanggang chapter 11, 43. Kung sa bagay, mayroong paraphrasing na doon sa GC natin, ilagay ko ito mamaya. Ang kabuuang kwento. Kaya yung nangyari doon sa kanila mga agrikultura, talagang binigyan nila ito ng halaga o tiningnan nila yung yung transition o yung pagbago nila ng mga paraan lalo na sa agrikultura. At binigyan din nila ng diin yung kanilang pamumuhay sa komersyo o yung sa kanilang mga araw-araw na kailangan. Kasi yan ang ginawa ni Solomon. Kaya ang nangyari, ang Israel nalagay sa pangkalahatan na ng mga bagay sa panahon ng pamamahala ni Solomon. Sa gitna ng kanilang mga nangyayari, so yun ang nangyari sa kanila. At saka yung mga pagpapalakad sa kanilang mga batas
sa mga korte ay ginawa nila itong mga para malaman ng mga taga-Israel. Parang ginawa nila ito na madaling maintindihan yung mga batas o patakaran nila sa pamamahala ni Haring Solomon. Itong Proverbs siyang sumulat nito, yung mga kawikaan na ito. Ito ang nagbigay na mga sa mga tao sa kanilang pananampalataya at sa kanilang pumumuhay sa sosyedad o sa kaharian, ang Proverbs na yan. Kaya ginawa, siyang sumulat yan eh. Kaya Book of Proverbs, isinulat ni Haring Solomon. Siya ang author niyan. Kaya makita natin dahil sa kanyang kaalaman o karunungan, yung wisdom na pinili sa Panginoon, pag binasa mo ang aklat ng mga kawikaan na ito, may mapupulot ka talaga na aral. Kasi sa kaalaman ni Haring Solomon na binigay ng Diyos, kaya isulat niya ito, ang aklat ng mga kawikaan. I-review natin yung mga nangyari kay David nung bago sa mamatay. Ito parang preview ito sa bago tayo pupunta kay Haring Solomon. Sa 1 King chapter 1 verse 1 to 2 to 12, ito ang sinimulan natin eh. Pero balikan muna natin yung kwento mula kay David. Yung paghimagsik ni Adonijah. Anak ito na David at sa kapatid ito ni Solomon. O sa chapter 1 ng 1 King from verse 1 to 53. Ito ang balikan natin yung kwento ni David. Sa yung naging matanda na si David at ang kanyang karamdaman. So verses 1 to 4. Si Adonijah, yung plano niya para ipabagsak yung kaharian ng kanyang ama. Verses 5 to 10. Saka si Nathan's countermeasure kung ano ang ginawa ni Nathan. Kasi si Nathan, isa itong propeta na pinapadala ng Panginoon para magpayo kung ano ang dapat gawin. Kaya may ginawa ito sa Nathan doon sa plano ni Adonijah na pabagsakin ang pamamahala ng kanyang ama. Kaya ang ginawa ni David, may ginawa siya dito na aksyon. Verses 28 to 35. Kaya yan ang rebellion ni Adonijah. Dahil may inggit kasi siya eh. Gusto na siya maging hari. Eh, ang pinili ni Haring David ay si Solomon. Kaya nagplano ngayon siya na rebelde o magkudita siya. Marami rin siyang kasamahan na mga sakop din ni David. Si Binayas, ang panalangin ni Binaya. O kapatid din nila ito. Verses 36 to 37. Ang bigay pugay sa kay Haring Solomon. Verses 28 to 40. Ayan, tapos ang pagtakas ni Adonijah kasi nagagalit si Haring David eh. Kasi gusto niya ikudita, ibagsak na yung kaharian ng kanyang ama. Kaya nagagalit si David. Kaya ang ginawa niyo Adonijah, dahil lang ibang tauhan, hindi naman lahat sa kanya. Mayroon si David, mayroon din sa kanya. Nagati sila. Kaya nagalit si David dahil siyang hari, ipinahuli ito si Adonijah. Kaya siya ay tumakas. At pag-organisa sa kanya mga tauhan. Mabasa natin dyan. First Chronicles. Pero sa susunod na natin na pag-aaral yan. Pero ito ang ni David. David's mighty man. Si Binaya. Talagang tanyag siya kasi siya ang lumalaban sa mga higanti at mga leon. Kaya mighty man siya. Kaya si Solomon, ginawa niya na ang kanyang pamamalakan. Chapter 2 ng 1 King 12.
2:33 verses. Ito na kanyang ginawa. Yung huling pagbigay ni David ng advice niya, yung kanyang kabuuhan na panukala sa Israel. Chapter 2, mabasa natin dito. Verse 1 to 9. Sabi niya, magpakatatag ka at maging isang tao ka. Sabi niya kay Solomon. Sabi ni David. Tapos manalig ka sa kay Jehovah o sa iyong Diyos. Kaya sabi ni Haring David yan ang kanyang final counsel sa kay Solomon. Tapos sabi niya, lumakad ka na kasama ang si Jehovah sa katotohanan at sa iyong buong puso, with all your heart, sabi niya. Kaya yun ang nangyari dyan. Yung kanyang autoridad o yung kanyang pagpamahala, ginawa niya na. O tsaka yung kanyang kalakasan at ang kanyang pamamahala, power and authority. Yun ang ginawa ni Haring Solomon. Ito mga special na sinabi sa kanya. Si Joab, alam natin ito, mamamatay tao ito. Kaya nakontak niya ito si Haring Solomon, pero siya ang inutusan ni David na mamamatay tao ito. Sa panahon ni David, siya ang inuutusan ni David kung sinong ipapatay. Si Joab na yan. Yung mga Barzillai family, kasama niya ito na pagkain sa kanyang misa. May kwento dyan. Tapos yung pagpapatay kay Shimei, sabi niya, dalhin niyo ang kanyang puting buhok. Ang puting buhok niya may dugo doon dalhin sa Sheol. Ibig sabihin, patayin siya. Yun ang sabi dito. Kaya ito ang pagkamatay na ni David. Chapter 2, verse 10 to 11. Iyan yung pag-aaral natin sa kanya. Ngayon, tunghayan na po natin itong yung The Restoration of David. Pagkalipas ng 10 taon, ito ang order ni David na patayin ito si Shimei. Si Joab din ang nagpumatay dito. Yan. Shimei was execution of Shimei. Yun ang nangyayari dyan. Na si David ang nagutos dyan. Ito ang plano ni Adonijah at ang pagpatay sa kanya. Dito na tayo sa chapter 2, simula sa verse 12 hanggang 25. Ito ang kanyang sikretong plano ni Adonijah. Kung ano ang gagawin niya, gusto niya i-overthrow o ipabagsak yung paghahari ni Haring David. Ang kanyang mga paraan parang makaawa sa kanyang sarili at kinuha niya yung simpatiya ni Bathsheba. Itong kanyang style. Siyempre nagpakaawa sa kanyang sarili at humingi siya ng tulong doon sa kay Bathsheba. Si Bathsheba, alam naman natin, asawa ni David ito. Tapos yung parang panglilin lang ang ginawa niya na paraan niya. Ang hypocritical piety o yung ang ginagawa niya rito parang hindi naman siya tapat doon sa kanyang sarili.
Kasi gusto niya lang makuha yung paghahari. Kaya gusto niya ipabagsak ang kaharian ng kanyang ama. Kaya itong ang kwento diyan ay yung kwento para sa yung kay Adonijah na plano na ipabagsak niya ang kaharian ni David para siya ang gustong magari. Kasi alam niya na si Solomon ang ilagay yung kapatid niya. Siyempre, alam ni David na mayroong sa kanya mga anak, mayroon talaga siyang pinapaboran. Kaya nahalata ito ni Adonijah. Kaya yan siya, Adonijah, nagrebelde. Ang ibang tauhan ni Haring David sa kanyang karian, naghati sila. Kasi plano niya talaga na ipabagsak. Yun ang plano niya. Kaya nakuha niyang simpatiya ng ibang tauhan dahil parang nagmamakaawa sa sarili niya, parang self-pity na parang wala bang pagmamahal si David sa kanya. Kaya yung ibang tao na may simpatiya sa kanya, lalo na si Bathsheba, sumama dyan. Marami rin sila. Hati nga sila sa mga tauhan. Kaya gusto nang magrebelde, maghimagsik sila. Kaya ang nangyari sa kanya, pinatay siya. Yung kasalanan niya kasi ang treason nito, ito ang pagtaksil mo sa sariling bayan o sa sariling kaharian ng kanyang ama na gusto mo ipabagsak. Yan ang treason ng kasalanan niya. Kaya kamatayan ang naging punishment o yung parusa. Kaya si Binaya ang sinabi na papatay sa kanya. Itong kanyang half-brother, yung taga-patay ni David yan. Magkapatid sila ni Solomon, ni Adonijah, at sina Solomon magkapatid, pero ito half-brother sa ina ito. Kasi ang ama nila si David. Kaya ito ang nangyari sa madugo na pagpatay. Kaya si King Solomon, pinadala niya si Binaya, anak ni Jehoiada, para patayin si Adonijah at siya ay namatay. 1 King chapter 2 verse 25. Kaya kung ang treason, kung isang tao pala ay naghimagsik laban sa kanyang bansa, yan ang tinatawag na pagtaksil o treason. Kaya kamatayan ang kanilang sentensya dyan o parusa. O si Abiatar, banishment. O pagkawala ni Abiatar, chapter 2, verse 26 to 27. Tinanggal sa kanyang opisina kasi si Abiatar, isa itong pari. Kaya pinaalis sa step off sa kanyang opisina, bali isang pari. At pinadala sa doon sa bayan ng Anatoth. Sa mga diyan yung mabasa natin yan sa pinto na ito ni Haring Solomon. Kaya si Abiatar, ang kanyang huling mga lahi ay sina Itamar. Isa itong sangay ng mga kaparian. Isang pamilya sila. Sina Itamar. Kaya ito ang kanyang huling mga lahi ni Abiatar. Kaya para matupad ito ang hula doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 31 to 36. Tungkol dito sa pagkapari. Yan si Abiatar, the priest. Yan ang kanilang mga damit ng araw. Basta pari, kaya ang kanilang costume. Yung kay Joab's execution. Si Joab pinatay rin dito, chapter 2 verse 28 to 35.
Siya ang henchman ni David o tagapatay ng tao o hitman. Ito si Joab, pumunta sa doon sa mga tent sa may mga ano ito yung parang uh, humingi siya ng refuge dito o gusto niyang pupunta doon sa bahay ng Panginoon. Kasi sa Israel, kung ikaw ay may kasalanan, mayroon silang house of refuge na pwede kang magpakanlong doon para hindi ka patayin. At may dala-dala siyang sungay ng the horns of the altar. Dala niya doon sa tent ng Panginoon. May house of refuge na sila sa mga Israel. Siya ay isang mamamatay tao at wala siyang karapatan na makisilong o doon sa magtatago doon sa tent of the Lord dahil house of refuge. Hindi siya pwede doon dahil isa siyang mamamatay tao. Kaya si Joab ay pinatay, hawak-hawak na yung sungay ng altar, horns, yung parang ginagawa nilang trumpet yan. Kaya yan si Joab, malaking tao rin, pero pinatay din siya. Si Shimei at si Benjamite, pinatay din. Chapter 2, verse 46. Kaya trilogy, ano yan yung execution. Kaya si Solomon, inasawa na yung anak na babae ni Haring Parao. Chapter 3, verse 1 to 3 ng First King yan. Saka ito ang pinakita ang dakilang kaalaman ni Haring Solomon. Dito niya ngayon pinakita. Yung kinikwento ko kanina, yung dalawang babae na nag-agawan sa isang bata. Kaya yung kanyang talagang dakilang karunungan na i-apply na doon o nagamit niya yung sa kwento kanina sa First King chapter 3 at verse 3 to 8. Diyan ang kwento. Yung may karunungan sa panalangin. Yan makikita natin dyan. Chapter 3, verse 2 to 15. At 2 Chronicles 1 to 2 hanggang 13. May karunungan sa paghatol. Yung ginawa niya doon sa mga babae. Talagang karunungan yun. Dahil nalalaman niya kung sino talaga ang tunay na ina. Kaya yun ang kanyang karunungan sa paghatol. Kaya si Haring Solomon, marami ang kanyang mga minahal. O talaga yung strange women dito, hindi ito Israelites, kundi iba't ibang nasyon. O tulad sa anak ni Parao. At saka yung mga kababaihan ng Moabites, mga kalaban nila ito. Yung mga Ammonites, Edomites, saka Sidonians, ito lahat ay inaasawa ni Haring Solomon. Kaya umabot sa 700 ang asawa niya at 300 ang kanyang mistress o yung kabit niya. Kalahin mo yan, 1,000. Kaya dyan siya bumagsak at nagalit ang Panginoon. Kasi iba't ibang mga nasyon ang kanyang inasawa na dapat sa Israel lang ang asawahin niya. Iba't iba. Kaya ito yung kanyang karunungan. Sige, kung para walang maraming gulo, patayin na lang bata. Yun ang kanyang karunungan na i-apply niya o nagamit niya. Itong dalawang ina, yung dalawang babae. Sabi niya, sige, patayin nyo na yan para walang makinabang. Sabi naman ng isa, huwag na.
mabuhay ang bata, sige, ibigay mo na sa kanya. Iyon ang karunungan sa paghatol ni Haring Solomon. Yung kanyang karunungan na na-apply ay sa kanina pa. First King chapter verse 3 to 8. Oh. Nakabalik pa na to, wisdom and judgment. Binalik yan. Oh. Oh, the wisdom of Solomon. Yun ang binigay sa kanya ng Panginoon. Nung nanaginip siya, pinapili siya kung ano ang kanyang kagustuhan. Pinili na yung karunungan. O sa pamamahala, marunong siya. Chapter 4 ng First King, verse 1 to 6. Kasi binigay na sa kanya ng Diyos ito. O wisdom sa pangangalakal, yung sa mga ekonomiya nila. Nagampanan niya ito. Dahil marunong siya kung anong kanyang gagawin. O, sa yung karunungan sa mga salita. Kaya nga sabi ko yung Proverbs siyang gumawa nun. Saka yung Ecclesiastes, siya din ang author nun. Si Solomon. Kung nasabi niya lahat ay walang kabuluhan. Kasi matalino siya sa mga salita. Kaya nagawa niya ito. Nagampala niya. Kaya ito naman ngayon ang nagpapabagsak sa kanya. Solomon had power, wealth, and wisdom na walang katulad ng ibang hari na nakaraan. Kaya nasa kanya na yung kalakasan, kayamanan, at karunungan. Na sinaharing Saulo, wala yon, si Haring David, wala, kundi siya mismo, si Haring Solomon, ang pinagbigyan ng Panginoon. Kaya, kalahin mo yan, no? Ang sabi niya, 3,000 ang kanyang sinura doon sa Proverbs. At saka yung Song of Solomon, 1,005. Yan, dahil sa matalino sa wisdom in words. Kaya doon sa Proverbs, 3,000 pa lang sinulat niya doon na mga mapulutan natin ng aral. At saka the Song of Solomon ay 1,005. Kalahin mo, daming kanta na ginawa niya. Composer siya. Dahil matalino siya eh. Wisdom in word. Yan, Proverbs. Yan ang paraan ng karunungan. Yan ang daan. 3,000. Kalahin mo yan. At ang kanyang kanta, ang awit niya, 1,005. Song of Solomon. Di ba meron tayo sa, dyan sa Bible, nandun niya. From Proverbs to 3,000 pa lang Proverbs na yan, na nakasulat. O sa pag-negosasyon o sa pag-ayos, magaling siya. Kasi yan ang binigay sa kanya ng Panginoon. Ang karunungan. Kung paano sa makihalubilo, paano niya mapapatahimik yung mga kalapit na bansa. Kasi marunong siya magdala. Kaya tanyag ang kanyang pangalan. At walang away dyan kasi marunong siya negosasyon. Ayaw niya yung mga labanan. Kundi sa kanya, pagkikisama. O sa pag-organisa ng isang organisasyon. O, marunong siya. Kikita rin natin yan. Saka siya ang gumawa ng templo. Chapter 5 ng First King, verse 1 to 7, verse 1 hanggang chapter 7, verse 51. Ito ang paggawa ng templo. 7 taon niya ginawa ang templo. Kaya inano niya itong templo, dedication, o parang siya nag-inaugurar nito sa templo. Chapter 8 na First King, verse 1 to 66. Kaya itong templo niya, siya ang gumawa niya. Makita natin. No? Alam mo, 7 taon niya ginawa itong templo.
ayon sa utos ng Panginoon. May sukat diyan at kung ano ang mga division diyan sa loob ng templo. Utos ng Panginoon yan kung ano ang kanyang gagawin at sinunod niya. O ang kanyang pagkatanyag niya sa mga taon na nangyayari. Yung kasunduan nila ng Panginoon at saka si Haring Solomon, may kasunduan sila. Chapter 9, verse 1 to 9. O, at saka yung sinabi na Panginoon, ipinangako niya na sagutin ang mga panalangin ng mga tao na handang sumunod sa Kanya. Penitent people o yung mga sumusunod sa kautusan. Saka ang Panginoon ay sabi niya kay Solomon na pinili siya para maging banal itong templo at ang pangalan ng Panginoon ay maging doon hanggang sa walang hanggan, forever. O sabi niya ang templo na yan ay gawin yung sagrado na yan. Saka ang pangalan ko dapat nakalagay dyan hanggang sa walang hanggan, forever. Kaya yung sabi niya, unveiling the ancestral kingdom. So ito ang kanilang nangyayari, kung ano ang kanilang mararatnan at ang kanilang kautusan na binigay ng Panginoon sa kay David at sa kay Solomon. Ito. No, sabi niya, bakit ang Panginoon nagsabi kay Solomon na habang ako, ito ay ginagawa ko para sa iyo. Pero hindi mo ginawa ang aking kautusan at ang aking mga palatuntunan. O yan, kasi linabag niya ang Panginoon. Ginawa na ng Panginoon sa kanyang lahat, pero ang ganti niya sa Panginoon, hindi niya sinunod. First King chapter 11, verse 11. Sinabihan niya si Solomon ng mga promesa na sinasabi doon kay David. Sabi ng Panginoon ito, kung ang iyong mga lahi ay maging masunurin sa Panginoon, ang mga anak ni David ay magpatuloy na okupahin nila yung trono sa Jerusalem. Parang succession yan. Yung nasabi ng Panginoon sa kanila. 2 Chronicles 7:12 to 18. Kung sumunod sila, yung mga lahi o yung mga anak-anak, kung sumunod sila sa Panginoon, ang sabi sa kanila ay pwede niyong okupahin niya lahat na trono dyan sa Jerusalem. Pero ang babala naman ng Panginoon, ang kanilang hindi masunurin. Unfaithfulness, hindi sila sumusunod. Ang kanilang pananampalataya ay malayo sa Panginoon. O ito ang Panginoon ay gumawa ng kasunduan sa kay Solomon parte dito sa pagbiyaya at parusa sa kanila. Makikita natin sa Deuteronomy 28. Pero sabi niya, gawin mo ang kagustuhan ko at ikaw ay maging matagumpay at biyayaan kita sa mga bagay na kagustuhan mo. Yan ang sabi ng Panginoon sa kanya kung sumunod sila. Kasi may may biyaya at mayroong cursing o yung parusa sa kanila. Kaya itong unfaithfulness ni Solomon, o hindi siya tapat sa Diyos o sa Panginoon na kanyang Diyos, tulad sa kanyang ama na si David. Sinasamba niya si Astarte
Astarte, mga Diyos-Diyosan ito. Yung Diyos ng Sidon at si Molech, ang Diyos din ng mga Amon. Dami siyang sinasamba. Kaya ang nangyari dito, ginawan pa niya ng lugar na kung saan sasambahin ang mga Diyos-Diyosan na ito ang galit sa Panginoon. Palay mo, kung totoo siya na mananampalataya sa Diyos, ba't gagawa pa siya ng mga bahay, sambahan sa mga tao na ito? Diyos-Diyusan ito eh. Dahil sa mga asawa niyan sa iba't ibang nasyon, marami silang mga Diyos-Diyusan na sinasamba. Kaya pag inasawa sila ni Haring Solomon, dala-dala nila ang kanilang Diyos. Tapos mayroon pa dito na yung fertility, sexuality, and war. Kaya marami siyang asawa. Dahil si Haring Solomon kung sa bagay, yun ang kanyang hilig. Yung maraming asawa, kalahin mo yan, may harem siya. Hindi mo laman yan, o 700 at 300, paano niya magawa yon na ganun ang karami, no? Ang iba siguro nakaligtaan niya na. Pero iyon ang kanyang, iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang pananampalataya ay naging mahina sa Panginoon. Dahil doon sa Diyos-Diyusan na dala ng mga kanyang asawa at siya din mismo sumasamba kasama nila. Kaya nagagalit ang Diyos sa kanya. Kaya mula sa kayamanan hanggang sa kahihiyan. Itong chapter 9 ng First King, verse 10 hanggang sa chapter 11, verse 43. Yan ang talaga. Ay yung kanyang material na posisyon, siyempre mayaman na siya dahil doon sa kanyang kaalaman. Kaya naging tanyag ang kanyang yaman kasi material position ito, kayamanan ito. Si Solomon mayroong yung kooperasyon ni Hiram. Nagsama sila dito. Mabasa natin dyan sa chapter 9 verse 10 to 14 hanggang sa 2 Chronicles chapter 8 verse 1 and 2. Madaanan din natin pagsunod na mga pag-aaral. At ang mga prohekto ng Jerusalem, kung anong ginawa niya dito. Kasi mula sa yaman hanggang sa kanyang kahihiyan. At ang yung fortress, yung pag sinalakay kayo ng mga kalaban, mayroon kayong pader ito na makapal at ipinaikot ito sa mga syudad, sakop niya sa Jerusalem. Yan. Saka iba't ibang syudad pa na nasakop nila. Pero itong 40 city sa buong Jerusalem yan, ang syudad Jerusalem, at saka ibang syudad na kung saan nalupig nila at kanilang inanggit. Kaya yon ang kanyang riches, the richest man to ever live, kaya yan, King Solomon. Yan nga yung hinahanap nila kung saan ito ang kanyang kayamanan. Hindi pa nila natagpuan ito. At ang kanyang network, $2.1 trillion. Kalahin mo yan. Sa ngayon, wala pang trillion, billion lang. Wala pang trillion na tao dito sa buong mundo. Kaya siya ang pinakamayaman na tao na kung nabubuhay pa ngayon. Dahil sa asset na yan, $2.1 trillion. Kalahin mo kung gaano kayaman. Dahil sa kanyang karunungan na yun ang kanyang pinili, yumaman siya ng ganitong kayaman. Kalaking pira. Trilyon ang usapan dito. Yung anak ni Haring Parao, umalis na rin. Dahil siguro na ano na sa kanyang mga ginagawa. Yung kahihiyan na ito, iniwanan na sa ng anak ni Parao. Dahil sa daming asawa niya, baka hindi na naasikaso yung anak ni Parao, kaya umalis na lang.
Sa dami ba naman? Oh. Kaya si Solomon doon na sumasamba sa templo. Ah, Lumipat siya. Kaya ang Panginoon nag-aalit sa kanya dahil sumasamba sa Diyos-Diyosan at sumasamba din siya doon sa templo. Hmm. Yung kanya mga nibi, marami siyang mga sakop na mga tauhan. Hmm. Itong templo ni Solomon. Solomon's Temple. Yung kanyang pagkatanyag sa kanyang katalinuhan ay lumago. At ang kanyang pagbagsak, magkita natin dito. Pero ang kanyang kayamanan ay dumami pa ng dumami. Wealth multiplied. Multiplied ba? At ang kung hanggang saan ang kanyang kayamanan, no? Dito, chapter 10 ng First King, verse 14 to 15. Basta yan ang kwento. Kung basahin natin, matagalan pa tayo dyan. Pero yan ang mga sitas na kung hanggang saan ang kanyang yaman. Ang paggamit ng kanyang kayamanan, saan niya ginamit ito? O ganun pa din, pasunod na yan na mga sitas. Kung saan galing ang kanyang kayamanan, nandun yan. Saan ba galing ito? At ang kanyang pagbagsak, ito, horses multiplied. Kasi binawala na sila, nahuwag na sila magparami pa ng mga kabayo. Binawala na sila itong ng Panginoon. Pero ang ginawa niya, dinamihan pa niya ng dinamihan. Ang ibig sabihin, hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon. Kaya diyan sa bumagsak, ito kanyang failure. Ang hari ng Israel dapat hindi magparami ng kayamanan o kabayo o asawa o Deuteronomio 17, makita natin 14 to 20. Si Solomon, ginawa niya itong tatlo. Nag-traded silang chariot. May mga kabayo yan. Tapos na dumami ang kanyang mga asawa. Foreign wives, hindi lokal, kundi sa ibang bansa. 700 ang kanyang asawa at 300 ang kanyang mga kabit sa bawat bansa. Yan. Ito ay isang babala din para sa kanya. Siya din pala ang nagsimula na yung mga Diyos-Diyusan at ang pagsamba na hindi tama. At ang buhay ni Solomon ay sa kanyang buong buhay niya ay humantong din sa huli. At siya ay lumayo at talagang malungkot at nagkasakit siya. Kaya dito sa Ecclesiastes, sumulat nito, sabi niya, all is vanity. Lahat ay walang kabuluhan. Kahit gaano katanyag, gaano biyaya na binigay ng Pinoon, darating ka talaga sa pagkabagsak. Kaya walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay. Pero kung ginamit niya sana at sinunod ang Pinoon, mayroong kabuluhan. Kaya dito sa Ecclesiastes, di ba, ang pinakatima, lahat ay walang kabuluhan. Siyang sumulat na ni. Yung kanyang pagbagsak, yung dami ng kanyang asawa. Kita chapter 11, verse 1 to 13. Kanyang pangasawa sa ibang bansa. Ang dami pa ng mga iba't ibang lahi. Many foreign wives. Na ito ay hindi ayon sa batas ni Moses. Dapat huwag sila mag-asawa. Mga pagano ito sila mga Jew, chosen people of God. Kaya sa batas ni Moses, hindi ka pwede mag-asawa sa ibang lahi, kundi dyan lang mismo sa Israel. Ay ito ni Solomon. Kaya si Solomon ay naloko dito sa mga babae na ito dahil mahal niya. Sa halip na
Doon sa Panginoon, kung ano ang sinasabi ng mga batas, ang ginawa ni Solomon, doon siya na kihalubilo sa mga babae, sa kanyang mga asawa. Alam mo yan? Dapat sa Panginoon siya kung anong sinasabi ng batas. Doon ka. Anong sabi ng batas ni Moses? Bawal mag-asawa na hindi taga-Israel. Kung kasahin mo pa, baka hindi kasama. Kaya yan ang King Solomon. So, 1,000 na asawa. Kasi ang 700 plus 300 na concubines, 1,000 na ang sinasabi. Yung mga maganda, yung mga bata pa. Ang dami niyang 1,000, 1,000 wives. Sa First King, chapter 11, naka-record lahat yan. Oh. Ano ba na ang mga rason sa kanyang mga pag-aasawa nito? Sa verse 3, mabasa natin. 700, kala mo, Solomon asawa niya, na mga prinsesa yan. Na kung saan niya kinuha ito sa iba't ibang bansa. Dahil sa kanyang katanyagan, nakilalang kilala siya kahit sa ilang bansa, mga prinsesa, kinukuha niya yan at asawahin na ayaw naman ng Panginoon. O ang kanyang kabit o mistress, 300 niya, no? Number 300 plus 700, 1,000 nga lahat ang kanyang babae. O yan, no? King Solomon and 700 wives and 300 mistresses. Bukod sa asawa ng 700, may kabit pa siya na 300. Siyempre, kalakasan niya rin Solomon yan. Pero siguro, hindi naman niya magamit ang lahat na yan. Kaya ito naging influensya sa kanya mga pag-asawa. Si Solomon nasama na sa doon sa mga Diyos ng pagano, mga Diyos-Diyusan. Kaya nadalasan ng mga babae na kanyang inasawa. May sarili silang Diyos, yung mga Diyos ng pagano. Ang kanyang puso ay hindi talaga ayon sa Panginoon. Hindi siya lingkod ng buo sa Panginoon, kundi nahati ang kanyang isip. Sa halip na doon sa Panginoon, dito na siya napunta sa kanyang mga asawa. At hindi niya sinunod ang sinasabi ng Diyos o ni Jehovah. Yun ang kanyang pagbagsak. Dahil once na hindi mo sinunod ang utos ng Diyos, babagsak ka. Tulad din sa atin. Kung hindi natin sundin ang kanyang mga iniutos, babagsak din tayo. Kaya si Solomon gumawa ng kademonyuhan sa mata ng Diyos. By building shrines, so ginawan pa niya ng bahay-sambahan ito mga Diyos-Diyusan na dala ng kanyang mga asawa. Yun, kaya nagagalit ang Panginoon. Nagkaroon ng pagtingin ng Diyos sa kanya. Dahil sa halip na pagsabihan niya huwag sumamba sa Diyos-Diyusan, nadala sa ngayon doon. At ginawan pa niya ng bahay-sambahan. Kaya nagagalit ang Panginoon. Yun ang pagbagsak niya. Ang demonyos sa kay Haring Solomon. Ito na mga Diyos-Diyusan na yan. Si Astaris na ito, yung mga gadis ng dyan. Kung ano-ano yan. Yung demonyo ng mga Diyos-Diyusan na yan. Yun ang Diyos ng mga pagano. Kaya nagagalit ang Diyos kanya. O yung mga problema ni Haring Solomon. Nagbibigay sa kanya ng problema. Chapter 11, verse 9 to 40. Ang galit ng Panginoon at ang kanyang paghatol nangyari sa kanya na ang kanyang karyaan ay mahati. Dito nagsimula ang paghati ng karyaan. Kingdom, reign, parang hinati ng Panginoon. Dahil sa galit niya,
na nagsasamba sa ng Diyos-Diyusan at ginawan pa niya ng bahay-sambahan. Oh. Kaya mga kalaban niya, ah, nagagalit ang Diyos sa kanya dahil sa mga ginawa niya ito na mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ay yung pag-rebelde ni Hadad, yun, isa na yan sa problema nila na binigay ng Panginoon. Reason of Damascus, ito mga labanan na ito dahil sa galit na Panginoon sa kanya at nahati yung kanyang kariyan. Ito na ngayon ang dumarating na mga labanan. So, ito si Jeroboam the Ephraimite. Isa rin ito sa kalaban nila. Kaya yung nangyari ng kanyang mga problema, ni Solomon, kaya ito sa 1 King 11:4. Kaya ang nangyari, nang si Solomon ay naging matanda na, ang kanyang mga asawa ay nabaling doon sa puso ng ibang mga Diyos-Diyusan. At ang kanyang puso ay hindi natapat sa Panginoon ng kanyang Diyos, na hindi tulad sa puso ng kanyang ama na si David. Ito sa 1 King 11:4. Kaya dito nang tumanda na siya, siyempre mahina na siya. Yung 1,000 niya ng mga babae o asawa, wala na, lumayaw din at doon na nagsamba sa mga Diyos-Diyusan o baka inasawa din ng iba. Kasi matanda na siya, hindi niya nakaya siguro. Kaya nagsialisa na rin ang at na humaling sila sa ibang Diyos-Diyusan. Iyon ang kanyang pag-aasawa na yan. Iyon ang naging sani kung bakit nagagalit ang Panginoon at kung bakit ibinagsak ng Panginoon ang kanyang kariyan. Kaya ito ang pangwakas na pag-ahari ni Haring Solomon. Di tulad kay David, si Solomon na naging hari ng 40 taon. Ang mga scholar na iba na nag-aral dito sa Bible history ay binilang nila kung hanggang kailan siya nabuhay. Oh, not having more than 60. Wala pa siyang 60 pala at namatay na siya. Bata pa siya. Hindi pa umabot ng senior. Siya ay nilibing doon sa syudad ni David. Yung isang parte doon sa Jerusalem na kung saan na kukuha ni David sa mga Jebusite. Doon pala doon sila inilibing. Katabi sila doon ng kanyang ama. Kaya si Solomon ay pinalitan ni Rehoboam, yung kanyang kaisa-isang anak na maging hari. Dahil succession na yan. Kaya yun ang pumalit. Pagkatapos ni Haring Solomon, si Rehoboam na pang-apat na ito na hari ng Israel. Kasi una si Haring Saulo, pangalawa si Haring David, ako si Solomon na anak niya, at si Rehoboam ngayon, ito ang kanyang kaisa-isang anak, ang humalili sa kanya o yung naging hari. Kasi namatay na si Haring Solomon. Kaya King Solomon rin, yung ano niya. Si Rehoboam, the king who divided Israel. Ito pala siya ang nag-division. Kasi sabi ng Panginoon sa kanya, hatiin yung kanyang kariyan. Ngayon nang mamatay siya, si Rehoboam na kanyang the only son, ito ang naging successor niya. At dito nagsimula ang paghati ng Israel, northern at saka south, yung Judah. Kaya yan ang nangyari. O si Rehoboam, parang ang mukha niya parang hindi rin parang hindi tapat din sa Panginoon. Kaya itong supplementary notes, yung hari ni Haring Solomon. Ang paghari ni Haring Solomon ay isang tanda ito sa panahon ng katahimikan
na konti lang ang mga labanan o konti lang ang problema. Kasi good negotiator sa wisdom in negotiation. Kaya hindi siya palaaway, kundi siya ay tahimik na tao. At ayaw niyang gulo. Gusto niya ang katahimikan. Ang pinaka-ulo dito ng mga nangyayari ay yung paggawa ng templo. Ito ang principal event na kung saan sa kanyang paghahari, doon nagawa ang templo. Saka si Solomon ay siya ang namamahala sa mga dulunan o sa border ng mga taga-Ehipto, yung Euphrates River. Ito ang kanyang paghari niya sa Plinots. Sa kasintro ng komersyo o sa Tiro, dahil doon sa kanyang pakikipag-isa sa Kahiram at saka sa Esyon-Geber, na kung saan si Solomon talagang ginawa niya ito na maging develop sa kanyang sarili. Siya negotiator siya eh. Magaling sa ayaw niyang gulo. Kaya natuon ang kanyang pamamalakad sa komersyo o sa negosyo. O at saka mayroon silang treaty o yung peace treaty ito sa Kahiram. Mga isang ari dito sa isang nasyon. Saka si Esyon-Geber. Yun ang nangyari. Kaya ito ang kanyang huling katapusan. Nagkasakit siya at namatay. O ito yung kita natin. The sad end of King Solomon. Dahil sa ginawa niya, ay lumayo siya sa Diyos. Palibas ay dinulungan siya ng Panginoon na maging tanyag. Umabuso siya, lumaking kanyang ulo. Nag-asawa ng maraming asawa. At may mga Diyos-Diyosa na nadala rin siya doon. At ginawan pa niya ng bahay-sambahan. Kaya doon nagalit ang Panginoon. Sinuway niya ang kanyang utos. Kaya makita natin dyan yung kung ano ang ginawa niya. Kasi bawal, sabi ng Panginoon, wag na kayong magpadami ng mga kabayo. Itong ginawa niya, yung mga chariot, ito, yung mga instalasyon, gumawa sa. Ang chariot, inaano ng kabayo yan eh. Inihila. Kung sa ngayon, yan ngayon ang pinakatangkidigira natin. Nung araw, sa chariot ang ano nila, ang ginagamit kung magkipaglaban sa ibang bansa. Marami siyang o maraming lugar na kung saan nagpatayo sila na pataya ng mga factory na mga chariot na ito. Lahat nito ay kinundi na ito doon sa Deuteronomio chapter 17, 14-16 na huwag kayo magparami ng mga kabayo at yung mag-asawa ng kung ano, sino-sino na asawain. O copper mining center. Dahil may gusto niya walang gulo, gusto niya negosyo, kaya nagpagawa sila ng minahan ng tanso. Yun. Esyon-Geber, Jordan Valley, mga lugar ito kung saan itinayo ito ang mga tanso. Dahil makikita natin yung chariot na yan, gawa sa tanso. Yung mga armor nila, yung mga breastplate, gawa sa tanso yan. Kaya nagpagawa sila ng mga minahan. Dahil ano nga siya, gusto niya walang away, kundi gusto niya ang katahimikan. Kaya yan mo, chariot. Tanso yan. At saka mga Edomite copper, yung mga tanso sa mga taga-Edom. At ang sa karian ni David sa ni Solomon. Ito ang copper mine ng mga taga-Edom. Kaya ang kanyang ugnayan sa ibang mga lupain, si Solomon ay may harem. Ang harem isang bahay ito na kung saan doon ang mga babae niya, 1,000 wives at saka kabit niya. Ito ay nagpapakita ng kanyang maraming inasawa ng sa kanyang panahon. Saka yung pagbagsak niya ay tanda ito ng
simula ng ekonomiya ng Israel, saka yung kanilang pananampalataya, spiritual, bumaba, at ang kanilang political na pakiugnayan sa ibang bansa ay bumaba na rin. Dahil sa kanyang ginawa na pagsuway sa Panginoon. Kaya Solomon 6 field so ito ang harem niya. Yan, maraming asawa dyan, isang bahayan. Ang tinatawag na harem. Si Haring Bolkiah doon sa Brunei, may harem yan. Kaya marami rin ang asawa. Kaya ito si Haring Solomon. Yung kanyang mga kanta, yung Solomon 6 field song. Oh. Marami siyang kanta. 1,005. Kaya ito na ngayon ang huling yugto ng lesson 14. Kung may mga katanungan, bigyan natin ng panahon yan. Alright. Sa sunod, lesson 15. Ano ito? 24 lessons eh. Ibig sabihin may 10 lesson pa tayo na talakayin. Bago naman tayo maghanap kung ano naman ang ituro natin sa sunod na pag-aaral natin. May tanong o dagdag sa ating pag-aaral? Questions.